Maayong adlaw Gimelco member consumer owners. Welcome sa sining episode sa Gimel Connect itanong mo kay Gimelco. Ang atong topiko nga pagatalakayon amo ang components of power bill. Ano ang kaundan sang aton nga electricity bill? Diin nagakadto ang kada sentimo nga aton ginabayad. Bago nato hibaluon ang kaundan sang aton power rate, aton balikan kung ano ba lang components sang aton power system. Ang power system natunga sa tatlo ka sistema. Una, amo ang generation system. Ang generation system amo ang mga naga-generate sang power supply kasubong sang solar, hydropower, wind power kag iban pa mga kinahanglanon sang tanan nga distribution utility pareho sang Gimelco. Ikaduha, ang transmission system nga gina-operate sang National Grid Corporation of the Philippines o kun NGCP. Amo ang nagadala sang kuryente halin sa power generators paagi sa high voltage transmission lines, overhead o kun submarine cables pakadto sa mga distribution utilities kasubong sang Gimelco. Kag ang ikatatlo amo ang distribution system kasubong sang Gimelco kung sa diin sila ang naga-distribute sang kuryente sa tagsa ka panimalay o kun establishmento paagi sa pagpanubo sang boltahe sang kuryente halin sa transmission level pakadto sa utilization voltage na santo sa kinahanglanon sa mga panimalay kag establishmento. Gimelco, ano-ano ang kaundan sang electricity bill? Ang power bill santo sa format nga ginmando sang Energy Regulatory Commission o kun ERC. May ara sang kinalain-lain nga klase sang charges nga makita sa bill sang kuryente. May ara sang generation, transmission, distribution, universal charges, other revenues, government revenues kag other charges. Sa ibabaw nga bahin sang billing statement, nakabutang ang mga masunod: account number, account name and address, billing month, meter number, type of connection, kag reading date. Nakabutang man diri ang reading sang naligad nga bulan, reading sang sini nga bulan, kag kilowatt hour use kung pila ang nakonsumo sa nasambit nga bulan. Gimelco, ano bala ang generation system rate nga yara sa electricity bill? Ang generation rate nagarepresentar sang bilis ang atong kuryente nga ginasukot sang mga power suppliers. Ang atong kontrata nga demand sa aton mga power suppliers nagaagi kag aprobado sang ERC. Ang isa sa mga rason kung nga nagataas o kung naganubo ang aton electric bill tungod sa variable o kung nagalinlain ang presyo sang kuryente sa IMAP o kung Independent Electricity Market Operator of the Philippines kung sa diin dira ginakuha ang kulang nga supply base sa mga contracted power suppliers ng Gimelco para mapunan ang supply nga kinahanglanon sa bilog nga probinsya. 52 to 59% sang atong ginabayadan sa power bill ang nagakadto sa generation system rate. Ang tanan nga ginasukot sang kooperatiba para sa generation system charge ginarimit tanan sa aton mga power suppliers. Gimelco, ano naman ang transmission system rate? Ang transmission system rate naman amo ang rate nga ginasukot sang National Grid Corporation of the Philippines o kun NGCP. 6 to 8% naman sang atong ginabayadan sa power bill ang nakakadto sa transmission system charge. Ang tanan nga ginasukot naton para sa transmission system rate ginabayad tanan sa NGCP. Isa sa dugang nga rason sa pagtaas ang transmission charge amo ang pag-implementar sang full commercial operations sang ancillary service reserve market o kun ASRM sang NGCP. Ang ancillary service isa ka support service nga ginagamit sang NGCP para mabalance kag stabilize ang grid sa tion sang power supply demand imbalance nga ginabayad naman sang NGCP sa power suppliers. Gimelco, ano naman ang system loss? Hindi tanan nga kuryente nga nagaabot sa aton nga substation masukot sang kooperatiba. Tungod sa mga electrical equipment, pareho sang distribution transformers, primary and secondary wires, klima, pagpangawat sang kuryente kag iban pa. Ini nga mga losses inherit sa linya sang kuryente kag ginatawag nga system loss. May gintala na ang ERC nga cap kung sa din hasta lamang dira ang mabawi o kung masukot sa nadula nga kuryente. Ang ginakolekta para sa system loss charge ginadugang inabayad sa aton mga power suppliers. Ang system loss rate nagalinlain man kada bulan. Gimelco, para sa diin naman ang ginasukot nga distribution, supply and metering charge kag RFSC. Ang distribution supply kag metering system rate amo ang taripa nga ginimplementar sa mga electric cooperatives base sa mando sa Energy Regulatory Commission. Amo lang ini ang porsyon
nga nagabilin sa kooperatiba para punduhan ang operasyon pareho sa mga administrative expenses, maintenance ang pasilidad kag iban pa. Ang DSM charges sang Gimelco nang lubo sang Disyembre 2023 base sa order sang ERC case number 2015-080RC kag 2018-083RC dated March 15, 2023. Ang Reinvestment Fund for Sustainable Capital Expenditure o kon RFSC ang share sa mga MCOs para punduhan ang mga proyekto sang kooperatiba nga magapabaskog padako, pabakod kag magamintain sang serbisyo. Kasubong sa pagpatindog sang 10/12.5 MVA San Miguel Substation kag 69 kV sub-transmission line nga ginpunduhan halin sa aton RFSC. Ang ini nga fund pwede lang gamiton sa mga proyekto nga aprobado sang ERC base sa Capital Expenditure Plan sang kooperatiba. Ini nga charge aprobado man sa ERC base sa ERC Resolution 20 of 2009 kag sang ERC Case number 2009-130 RC sa balor nga 0.5324 pesos per kilowatt-hour kag wala man ini nagabag-o kada bulan. Gimelco, para sa diin naman ang ginasukot nga universal charges. Ang universal charges kinamando sang Section 23 sang Republic Act 9136 o kun IPIRA Law, may ara sang missionary electrification nga ginagamit para punduhan ang pag-generate kapag operate sang National Power Corporation sa mga lugar nga malayo kag wala nangot sa grid. Mayara man sang environmental charge nga ginagamit sa pag-rehabilitate kag pag-manage sang proyekto sang NPC pareho sang watershed. Sa subong, wala may ginasukot ang PSound para sa environmental charge kag wala man may ginasukot ang Gimelco para diri. Ang NPC stranded debts amo ang share sa mga konsumidor sa nabilin nga obligasyon sa National Power Corporation matapos ibaligya kag ginpang privatize ang ilang mga assets. Ang NPC stranded contract cost sa National Power Corporation nagarepresentar sang sobra nga ginkontrata nga bilis ang kuryente halin sa mga eligible independent power producer kumpara sa bilis ang kuryente nga makita sa wholesale electricity spot market. Sa subong, wala may ginasukot ang PSound para sa standard contract cost kag wala man may ginasukot ang Gimelco para diri. Ang feed-in tariff allowance naman o kon FIT-all ginabayad sang PSAM sa mga renewable energy developers para mapabaskog pa ang pag-develop kag pag-generate sa mga renewable energy sa pungsod kasubong sang wind energy, hydropower, solar kag biomass. Ang Generation Rate Adjustment Mechanism o kun GRAM, Increment Currency Exchange Rate Adjustment o kun ISERA, mga adjustment nga aprobado sang ERC kag nagarepresentar sa pag-recover sang gasto sang National Power Corporation kag pag-generate sa iya operasyon kapag ulam sa sagwa nga pungsod o kun foreign borrowings. Ang tanan nga ginasukot para sa missionary charges ginarimit sa Power Sector Assets and Liabilities Management Corporation o kun PSAM. Sa subong, wala may ginasukot ang PSAM para sa GRAM o kun ISERA kag wala man may ginasukot ang Gimelco para diri. Gimelco, ano naman ang kaundan sang other revenues? Ang Lifeline Subsidy Discount para sa mga nagakonsumo hindi magtaas sa 25 kWh base sa RA 9136 o kun IPIRA Law kag gin-extend sang RA 11552 ang discount nagadepende sa bulanan nga konsumo sang isa ka panimalay. Ang discount para sa Lifeline consumers nagabase sa bulanan nga konsumo sang kuryente. Para sa mga konsumidor nga may ara 0 to 20 kWh nga konsumo, ang discount 50%. Sa mga nagakonsumo 21 kWh, ang discount 40%. Para sa 22 kWh nga konsumo, 30%. Para sa 23 kWh nga konsumo, 20% discount. Para sa 24 kWh, 10% ang diskwento. Kag para sa 25 kWh, 5% ang diskwento. Samtang ginasubsidize naman ini sang hindi Lifeline consumers kag makita sa bill bilang Lifeline Subsidy Charge. Ang Senior Citizen Subsidy naman, subsidiya para sa senior citizen nga nagakonsumo hindi magtaas sa 100 kWh. Ini nga rate nagadepende sa volume sang senior citizen nga naka-avail sang discount kag sang kilowatt-hour sales sang hindi senior citizen. Para sa mga senior citizen nga naka-avail sa sini nga discount, ini makita sa bill nga senior citizen discount.
Suno sa Republic Act 9994, 5% ang diskwento para sa senior citizen basta hindi maglapaw sa 100 kWh ang bulanan niyang konsumo sa kuryente kag bisan pa pila ka bilog ang senior citizen nga naga-install sa ina nga balay. Suno man sa IRR sang RA 9994, dapat sa senior citizen nakapangalan ng metro kag dapat mag-apply ang senior citizen para maka-avail sang sini nga diskwento. Ang application para sa senior citizen discount renewable kada tuig. Gimelco, ano naman ang government revenues kag other charges? Ang government revenues may aras ang value-added tax o VAT sa generation, transmission, distribution, system loss, kag other value-added tax nga ginabayad sa gobyerno. Ang tanan nga nakolekta para sa government revenues ginarimit sang Gimelco sa gobyerno paagi sa Bureau of Internal Revenue o BIR. Ginuntat naman ang pag-impose ng value-added tax para sa distribution, system loss, kag subsidies pagkatapos ang pag-issue sang Certificate of Tax Exemption halin sa Bureau of Internal Revenue nga nanging epektibo umpisa sang May 2022 billing. Ang other charges naman ang additional na component sang rate nga aprobado sang General Assembly. Isa diri amo ang capital share. Suno sa General Assembly Resolution No. 3, Series of 2019, ginkasugtan sa mga miyembro nga staggered ang ilang initial capital share sa balor nga 1,000 pesos sa sulod sang 24 ka bulan. Ang initial capital share kinahanglan bilang isa ka miyembro sang kooperatiba base sa mando sang Cooperative Development Authority o CDA. Gimelco, sa diin gid bala nagakadto ang kada sentimo nga ginabayad sa bill? Kung aton lang tawon, masobra 52 to 59% sang atong ginabayadan sa power bill ang nagakadto sa generation system rate o kung ginabayad sa power suppliers. 6 to 8% naman sang atong ginabayadan sa power bill ang nagakadto sa transmission system charge o kung ginabayad sa National Grid Corporation of the Philippines o kung NGCP. 2 to 3% sang atong ginabayadan ang nagakadto sa universal charges para sa PSALM. 4 to 6% naman ang nagakadto sa government revenues para sa BIR. Kag 20 to 25% naman sang atong ginabayadan ang nagakadto sa distribution, supply, and metering charge kag RFSC kag nagapabilin sa kooperatiba para masustain ang pang-adlaw-adlaw nga operasyon kag pondo sa mga proyekto sang kooperatiba. Madamo nga salamat, Gimelco. Tubtub sa sunod nga edisyon sa Gimelconnect, itanong mo kay Gimelco.